Sa ibang balita, Mount Apo Boulder Face Challenge 2014 may bagong hamon para sa mga kalahok nito. Kung ano ito, alamin natin sa report ng aming kasamang si Janaline Sarahina ng PIA Davao Region. Ibinida ng pamunuan ng Santa Cruz, Davao del Sur ang mangyayari na namang Mount Apo Boulder Face Challenge na ngayon mayroong panibagong magkahiwalay na kategorya para sa mga babae at lalaki at mas pinahaba ng hanggang 5 kilometro ang layo nito. Ito ay bahagi ng taunang pagdiriwang sa lungsod na pista sa kinaiyahan na may ibig sabihing pista ng kalikasan. Sinabi ni Assistant Secretary Arturo P. Bongcato ng Department of Tourism na malaki ang maiaambag nito sa pagsulong ng kampanya sa tamang pangangalaga ng kalikasan tulad ng pagbibigay ingat sa ipinagmamalaking bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ninanais anyang palaguin ang sport ng water tubing na maaaring pagmula ng pagtaas ng turismo sa lungsod ng Santa Cruz. Is that Mount Apo has become very aspirational for them. So many of our spectators even, after watching the game, have really planned their own trek to Mount Apo, which is exactly what we want to happen because we want a sustained program. Aktibo rin na nagbigay suporta ang ilang pribado at malalaking kumpanya sa Davao del Sur tulad ng San Miguel Brewery Incorporated, Headcore Sibulan Incorporated, Franklin Baker at Mountain Hardware na nakipagtulungan sa pamunuan ng bayan upang maisagawa ang naturang pagdiriwang. Bukod naman sa Mount Apo Boulder Face Challenge ay magkakaroon rin ng regular climb at tree planting activities sa huling linggo ng Abril. We can only succeed when our environment also succeeds. So it's also nice that this activity has tourism impact on our municipality because that will also mean a good or positive image of our area. Para sa Telebisyon ng Bayan, Janaline Sarahina ng Philippine Information Agency, Davao Region.